Alam niyo ho, lumilitaw na kapag usapin po ng mga destabilisasyon, parang magaling ho sa intel, yung intelligence po ng ating gobyerno. Pero dito sa nangyaring bigla ang ginawang kilos protesta ng Iglesia ng Cristo, wala po. Hindi po natunugan ng kagawad ng Philippine National Police at ng iba pang law enforcement agency at ng mga intel community ng ating gobyerno. Bilyong-bilyong piso po ang pondo ho rito na inilalaan, mga kababayan, di po ba? So yun po ang nakapagtataka. Kasi ultimo si Pangulong Marcos Jr. ay nasupresa at di ba sabi nga ho ni Yusek Claire Castro, parang hindi ho nila alam, hindi niya masabi na nagkaroon po ng lapses sa intel ang PNP. Pero nalaman ho nila madaling araw, lumilitaw, nalaman nila nung nandun na ho yung mga kaanib po ng Iglesia ni Cristo na nagsagawa po ng kilos protesta. So dito ho, mga kababayan, ay lumilitaw na talagang mahina po ang intel sa kabila po ng bilyong-bilyong piso na pondo ho dyan ng ating gobyerno. Ito, himayin lang ho natin Ito, katulad ho ito sa binabang ito ni dating Senate President Franklin Drilon. Ang sabi niya ay yung intelligence failure. Dito ho, lumilitaw ho kasi ang sabi niya, billions were spent on intelligence funds. Ito, panoorin nyo sa inyong TV screen. Ito ang binabanggit ni dating Senate President Franklin Drilon. Ito po sa The Manila Times. Ang sabi niya, bilyong piso were spent on intelligence funds. The public deserves intelligent results, not surprises. Yun ho. Yun, di ba? Tapos ngayon, ang police, sila mismo ay umamin na there was zero intelligence on this rally. Despite billions in intelligence funds. So, ang sabi ko kaya ni Drilon, where did the intelligence funds go? Saan ba napupunta yung intelligence funds, mga kababayan? Kasi ang sabi nga, if government agencies fail to detect, anticipate, or prepare for an event of this magnitude, then there is clearly a serious failure in intelligence. Yan po, binabanggit ho yan ngayong July 2 ni dating Senate President Franklin Drilon. So, kasi wala ho silang kaalam-alam. Madaling araw po hindi po nag-anunsyo ang INC. Doon ho, biglang sumugod doon sa sa EDSA Shrine. Ang nasabing grupo. So, nalaman na lang ho ng PNP nung nandun na may tao na. Bagamat na nagpapalusot pa ho ang PNP na natunugan daw naman nila. Pero wala ho, hindi po totoo So yan po, binabanggit ito ni Drilon na talagang masasabi natin, matindi ho to. Ang sabi niya, nagkaroon po ng intelligence failure. Alam niyo, ang dami ho ng ang PNP, may intelligence funds. Yung AFP, yung Armed Forces of the Philippines, yung lahat ng mga law enforcement agencies, at mismong ang Malacanang, si Pangulong Marcos Jr. Merong intelligence fund. At, di ba, merong silang yung may National Security Council, yung National Intelligence Coordinating Agency, UNICA. Kompleto, hindi po nila natunugan. Ito hong bigla ang pagsasagawa po ng kilos protesta ng Iglesia ng Cristo. So, pero, eto ho, mga kababayan, ang matindi. Pero pag yung mga intelligence, yung mga intel na may kinalaman sa destabilisasyon, yung mga sinasabing di umano ay may gagawing masama, yung mga kritiko o kalaban po ng administrasyon, kompleto lagi sila. Advance ho sila lagi. Na kung tutuusin, kadalasan, parang ang nagiging perception po ng publiko, gawa-gawa lang na may mga intelligence funds, yung mga intel niyan na di umano destabilization, para takutin yung tao o kung sino mang grupo na magsasagawa po ng kilos protesta at magpapatuloy sa kanilang pagbatikos. So yan po, mga kababayan, talagang maliwanag ho kasi ito, alam nyo ho, ang kagandahan, sabihin natin,
may isa po sa buti na idinulot ho nitong rally po ng Iglesia ni Cristo. Yung unang araw, dito ho nagkabistuhan na sablay po yung intelligence. Mayroon pong lapses, kapalpakan na nangyari dito po sa PNP. Hindi po nila natunugan eh. O di po ba? Bilyong-bilyong piso ang pondo. Sabi nga ni Drilon bilyong-bilyong piso ang pondo na inilalaan po ng ating gobyerno dito po sa intelligence funds na ito. Sana pupunta yung pera. Pero pag mga issue na may mga kinakalaman ko, ano-ano mga, pag may magrarally, tapos biglang sabihin na kung saan meron daw pong, destabilization, yun po, lumilitaw ho, nagiging matalino ho at magaling po yung ating mga otoridad kapag ganyan yung mga intel. Kasi bakit ho? Kasi lumilitaw ho, parang kung ating pagbabasihan yung kanilang kapalpakan sa intel, sa INC rally, dito parang lilitaw parang gawa-gawa na lang ho nila, or maaaring talagang ginagawa ho nila yan para takutin yung sino man na di ba, magsasagawa po ng kilos protesta at sila po ay pagbibintangan na sila ay magsasagawa ng destabilisasyon. Ganun ho mga kababayan. Kasi eto na ho ang mangyari. Hindi man lang ho sinita ho ni Pangulong Marcos yung PNP at AFP. Ngayon, bago umalis ng bansa, si Pangulong Marcos Jr. patungo po ng Canada, meron na naman daw siya natsagap. Ang sabi niya, naniniwala raw siya, malakas daw po ang kanyang loob kasi, ang sabi niya, ang Iglesia ni Cristo ay kilala na ho at napatunayan, base po sa kasaysayan na nagrarally pero hindi po nanggugulo. Gayunman, sinabi niyang ikinababahala umano niya ang posibilidad na may taong mag-infiltrate at manggulo. Yun po. So sabi niya, that for me was the main concern, that someone might be hurt. Baka may mag-infiltrate na mag-agitate sa manggugulo mga kababayan. So meron na sila natanggap na intel na naman. Kapag mga ganyan, kunwari mga gulo-gulo, meron po sila, kompleto sila, may intel, pero yung INC rally, hindi po nila natunugan. So, parang, hindi ko alam. Kaya ang sabi ni dating Senator Drilon, sana pupunta yung intelligence funds. Di po ba? Bilyong-bilyong piso, Ang dami ho, maging ang Office of the President mismo. Meron po siyang intel funds. Tapos ngayon, hindi po nila natunugan. So, yun po, ako, yun po ang sa aking pananaw lang ho, na-test ho natin na ang PNP makamahina po sa intel. Pati AFP, hindi nila natugan, pati yung NICA ng Malacanang, hindi po natunugan. Ito hong rally po ng INC, dyan po sa EDSA. Ano mangyayari ho rito mga kababayan? Talagang, di ba, delikado ho tayo rito. Kasi pero pag sa issue po ng mga politika, ng mga intel na yan, nangunguna lagi ang ating gobyerno, di ba? Parang lumilito ng meron sila laging panakot, mga kababayan. Pero ni katiting na pitik man lang ho, o tinapik man lang sa balikat, itong ating mga otoridad, PNP, AFP, wala pong ginawa si Pangulong Marcos Jr. So okay lang sa kanya na nalusutan ito hong ating ating mga otoridad. Kaya nga may tanong panoorin nyo ito. May binabanggit yung sa press ko nga parang natigilan ho ito pong si Yusek Claire Caso. Tanungin po siya ng reporter diyan po sa Malacanang, meron bang nangyaring kapabayaan sabi nating kapalpakan dito po sa Intel, yung ating mga otoridad. Ito, pakinggan nyo ho mga kababayan, ito hong mautal-utal na pahayag ni Yusek Claire Castro. Afternoon, Yusek. Sa nangyaring surprise rally po kanina, sa tingin nyo po ba nagkaroon ng intelligence lapses, Yusek?
hindi ko po masasagot kung nagkaroon ng intelligence lapses dahil madaling araw po ay nalaman na po namin. Siguro po talagang pinilano na magkaroon ng surprise rally, itinago, at although sabi nga natin, iginagalang natin ang liderato ng INC, pero ang pag-admit na ito ay isang surprise rally at itinago, hindi po yun maganda. Hindi siya maayos. Dahil hindi po siya tumutupad sa batas. At hindi rin po ito gumagalang sa karapatan ng ibang tao. Ma'am, with this, tinanong ba ni Pangulong Marcos sa mga authorities kung bakit o paano nangyari na nagkaroon ng surprise at hindi natunugan ng intelligence community? Hindi ko po kasi masasabi kung ano po ang ginawa ng grupo. So kung sila pa pong grupo, hindi naman sila terorista, hindi naman sila rebelde. May kanya sila, private citizen sila, na may kanya-kanyang agenda. So kung hindi ko po masasabing hindi natunugan, hindi ko po rin masasabi kung may kakulangan, mas maganda po siguro maitanong natin ito sa ahensya, sa DILG, sa PNP. Pero ako categorically, hindi ko po masasagot kung nagkulang ba pagdating sa intelligence gathering. Okay, yan po ang maikling pahayag ni Auntie Claire, ni Yusek Claire Castro, na kung saan ay hindi niya masagot kung nagkulang ho ba at sumablay sa intelligence gathering yung ating PNP, na kung saan sila po ay may pangunahing sabihin natin na may responsibilidad dito po sa EDSA, at yung nangyari ng kilos protesta. Pero dapat ho kung sa buo lahat yung NICA at pati yung AFP, di ba, may mga intel ho sila, wala ho, hindi ho nakasagap ng yung kanilang tinatawag na intelligence community na mangyayari ho ito. So, yun ho. At, pinagtataka rin ho natin mga kababayan, kasi sa mga nakaraan na administrasyon, kapag may mga ganyang sablay, yung Pangulo mismo, pinagalitan niya yung intelligence community, pero sa Pangulo, wala ho tayong narinig. Dito ho, at ewan lang ho natin, pero at least maganda ho, natest ho natin na yung kahinaan. Pero ngayon, marami ho na mga nagsasabi at mga, ito, pinalulutang na naman ho yung mga di umano'y destabilisasyon dahil sa ginagawang sunod-sunod na rally ng Iglesia ni Cristo. Yun ho, meron mo silang intel na nakukuha pag destabilization. Pero pag ibang issue, mga kababayan, wala ho. So, yun ho, at sa ngayon ay yung ikatlong araw ho ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo ay nandun na po sa sa liwasang Bonifacio sa lungsod ng Manila. So, meron na pong naging paglilinaw dyan, ang syudad ng Maynila, at sabi po ni Yorme, ang liwasang Bonifacio ay isang government-designated Freedom Park, kung kaya't hindi po kinakailangan dito na kumuha ng permit. Pero bilang paghahanda, preparasyon ni Yorme, ay agad niyang sinuspinde ang klase sa lahat po ng antas, pribado man o pampublikong paaralan, diyan po sa lungsod ng Manila, para hindi na po masagabal ang mga estudyante sa kanilang pagpasok at pag-uwi mula po sa eskwelahan patungo po ng kanilang tahanan. So, yun po ang naging aksyon. Kung kaya't sabi nga ho, talagang inayos agad, inasikaso kagad ni Yorme. Pero dyan po sa Quezon City, lumilitaw na parang na-pressure. Narinig ko yung bago magtapos yung rally nung gabi dyan po sa EDSA, ay yung si Ka-Erds Kundera nagsabi na meron daw paranoid. Hindi ko alam kung sino tinutukoy rito. Kasi alam nyo ho, ang Quezon City government ay biglang parang naglaban bawi o atras abante. Nagbigay na ho sila ng permit, tapos biglang binawi.
At sa hindi malamang kadahilanan, at ang usap-usapan ho rito, mga kababayan, baka na-pressure o may tumawag dito po kay Mayor Joy Belmonte na kung saan ay pinakakansela na ito hong pagbibigay po ng permit sa Iglesia ni Cristo. So, yun po mga kababayan. Kaya ang ginawa, lumipat po ng Maynila. Ito hong idinadaos po na rally. So, ito hong si retired General Elmo San Diego, siya po ang naka-front pero hindi naman po ito gagalaw kung wala pong basbas si Mayore o Mayor Joy Belmonte. So mukhang hindi natin alam kung sa bagay, last term na ho yan ni Mayor Belmonte di sa Quezon City. Dito sa Quezon City, taga Quezon City ako sana naman tama na ho sa mga Belmonte. Tama na ho tayo yung mga botante ho rito. Mag-iba naman ho tayo, puro ganito na lang humako bayan, no? Siguro mas kumuha tayo ng mas magagaling pa ho. At para lalo pang mapaunlad ito hong Quezon City. So yun po, naglaban bawi ito hong Quezon City government sa pagbigay po ng permit. At ang usap-usapan maaaring na pressure or paranoid daw o napaparaning o natataranta, sabi ho ni Ka-Erz Codera. So kaya't wala po. Pero ang ginawa naman ho ngayon ay lipat na po dyan po sa Liwasang Bonifacio ang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Ito po yung pinaka-day 3, ikatlong araw ng rally. Mula po sa 2 araw dyan po sa White Plains sa may EDSA Quezon City. So yun po, lipat na ho sila. At sa ngayon ay inaabisuhan ni Yorme ang lahat, pumanatag daw po kayo. Sabi po ni Yorme. At lahat po ay planchado na ho. So wala pong alalahanin yung mga taga-lungsod ng Manila at pati ho yung mga pupunta sa Manila. Di po ba? Para mas maging maayos ngayon yung yung pagbibigay po ng seguridad at kaayusan diyan po sa INC. Idadagdag ko lang ho sa pag-alison ng mga realista, yung mga member po ng Iglesia ni Cristo diyan po sa may EDSA, White Plains, ay nilinis ho nila yung kagabi. Talagang parang wala ho nangyaring rally. Nilinis ho, wala ho mga basura o kung ano man, talagang malinis ho. At iniwan ko. Sabagay, ganyan naman ho, yung mga ginagawa, kahit sa Luneta ho, milyon ho sila, pero pag alis ho nila, parang wala pong nangyari, malinis ho ganun po mga kababayan. At ipinakita ho ng INC yung kanilang pagiging disiplinado sa mga miyembro at hindi po katulad sa mga ibang mga rally, mga 1,000, 2,000, hanggang 5,000, pag alis ho, wala ho. Ang dami ho iniiwan na kalat. Pero dito po sa INC, okay po sila. Okay, sige po, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Yung issue ho, pangunahing issue na pinag-usapan natin, yung intelligence ng ating mga otoridad, PNP, AFP, Malacanang, NICA, sumablay. Sabi nga ho ni dating Senador Franklin Drilon, bilyong piso ang inilaan. Saan napupunta ito? Kayo ho, ano masasabi nyo rito mga kababayan? Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. At sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook, yung aking page ka Eli Saludar. At yung isa pa ho, yung Eli Saludar. Paki-like lang ho at paki-follow para kayo po lagi updated sa mga issue natin mga pinag-usapan. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.